guys! Kamusta kayong lahat dyan? Sana naging okay ang mga araw niyo ngayon dahil nakita niyo naman ako ulit. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon ay about sa sili. So, sino ba sa inyo ang mahilig sa maanghang dyan? Tamang-tama yan guys kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay ang benepisyo dulot ng sili sa ating kalusugan. Alam ko marami nang nakakaalam nito at maraming nakagagawa nito na yung mga benepisyo ng sili sa kalusugan ng tao. Pero sa hindi pa nakakaalam at sa hindi pa gumagawa, so ito na yung pagkakataon ninyo para malaman nyo. So ito guys, mga benepisyo dulot ng sili sa kalusugan. Ang sili ay mayaman sa vitamin A, vitamin C, minerals, potassium, folic acid at fiber. Nagpapababa ng bad cholesterol, sakit sa puso dahil maaaring mapipigilan ng sili ang pagbabara ng ugat sa puso. Nagpapababa ng blood pressure, blood sugar, nagpapaganda ng daloy ng dugo, at nagpapaganda ng balat. Actually guys, naobserbahan ko lang sa mga Chinese na almost na mga Chinese ay mahilig talaga sa mga sili. So, every time nakakain din sila, talagang may sili yan. Hindi pwedeng walang sili. Kahit sa soup, sili yan sila ng sili. So, ang dala nito sa kanila ay ang nagpapaganda ng balat nila. So, kung makikita nyo, ang mga Chinese ay maganda ang balat. Hindi pareho sa mga Amerikana na puti, na yung mga skin nila ay mapuputi nga sila pero may mga spotted. So, parang dry pa yung mga ano nila, yung mga skin nila. So, hindi pareho sa Chinese talaga na makikita mo parang mga glass skin sila, ang puputi talaga nila at saka makikinis yung balat kasi mahihilig na talaga sila sa mga sili, yung mga Chinese. So, yun guys, nagpapaganda ng balat. Pampapayat. Ang sili ay nagpapabilis ng ating metabolism at nagpapainit ng katawan. So, ang ibig sabihin, pagkain mo ng sili, pagpasok sa ating katawan, mainit yun, di ba? So, ang ibig sabihin, binuburn niya ang fat at mga calories sa loob ng ating katawan. So, nagkakalat na dyan, mainit yun eh. Mararamdaman mo yun na yung init sa loob ng katawan mo. Kung minsan lumalabas pa yun dito eh, yung init. Kasi ako, palakain din ako ng sili. So, lumalabas yun minsan sa tenga ko. So, ang ibig sabihin nun, nilalabas niya yung init sa katawan mo. So, binuburn niya ang fat at mga calories. So, kaya siya pampapayat. Nagpapaluwag ng baradong ilong, dulot ng sinusitis at sipon. So, ang ibig sabihin, pag sinisipon ka or barado ilong mo, kainan mo na lang ng sili. Giginhawa pa ang pakiramdam mo. So, pagkain mo ng sili, pag masama ang ilong mo, may sinusitis ka, so try mo yung sili. Magbibigay siya ng ginhawa sa ilong mo. Diabetes. Tumutulong din siya sa pagsupo ng diabetes. Kaya sa mga diabetic dyan, kain-kain din kayo ng sili dahil nakakatulong para sa upuin dahil nga nagpapababa siya ng blood sugar at nagpapaganda ng daloy ng dugo. So, ang ibig sabihin nun, ano talaga siya, parang sinusugpo talaga ng sili ang diabetes, nagpapatulong siya na sugpuin yung diabetes kasi nga nagpapababa siya ng blood sugar. Nagpapaalis ng sakit sa katawan dahil ang sili ay ginagawang pampahid sa masakit na mga joints at arthritis. So, ang ibig sabihin nun guys, ito, kuha lang kayo, tuktukin nyo at iampul sa mga kaso-kasuan dito. Yun. So, kasi mainit siya eh. So, pag-apply nyo, mainit kasi yung sili. So, ang ibig sabihin nun, pag-apply nyo, gagaling yung mga okay siya sa mga joints at sa mga arthritis. So, yun guys. Anti-prostate cancer. Ito ay para sa mga lalaki, prostate cancer. Ito ay makakatulong upang mapigilan ang cancer, gaya nga ng prostate cancer. Sa mga lalaki dyan kasi, sa mga hindi sa mga partner nila, hindi sila nagko-contact sa mga partner nila. So, hindi naman to bastos. So, hindi yung natitigas na yung mga puso nila kasi nga hindi nila napapalabas yung mga yung mga cell nila.
So parang yun yata yung reason kaya yung lalaki na po prostate. So ang ibig pala sabihin nun, yung sili ay natutulong sa pagsugpo ng prostate cancer. So guys, sa mga boys dyan, so panitilihin nyo lang sa pagkain ng sili. So alam ko naman na yung mga lalaki ay mahihilig talaga sa maanghang. So okay to sa prostate cancer. Pero sa may mga almoranas, pwede kayong kumain ng sili. Pero kunti lang, huwag yung marami. Kasi alam naman natin na bawal naman talaga yung sili sa may almoranas. So, pero pwede pa rin kayong kumain pero konti lang kung mahilig naman talaga kayo sa sili. Kasi nga ang sili nagpapatigas ng dumi ng tao. So, kung ma-over ka sa pagkain ng sili, titigas yung yung dumi mo sa paglabas. So, kung yung parang nilulupot ka na, so, pwede talaga to ang sili sa inyo. So, ngayon guys, dahil nga yung topic natin is about sili. So, may challenge ako sa sarili ko. Kasi one time, may friend ako na ni-challenge niya ako na kain daw ako ng sili. So, this is the time siguro na i-accept ko na yung challenge niya kasi yung pinag-uusapan na rin naman natin about sili. So, siguro gagawin ko na lang to ngayon. So, ito guys, meron akong sili dito kasi wala nga kaming pulang sili o wala kaming ibang sili dito. So, ito lang yung mga sili dito. Hindi ko alam. So, 4 to. So, siguro pwedeng 3 lang to ng kaya ko. Hindi ko lang alam. Baka 2 nga lang yun. Pero alam nyo guys, bago kayo kumain ng sili, dapat may prepare talaga kayo ng ganito or yung milk. Kasi once na maanghang yung pagkain nyo nito ng sili, once na maanghang, huwag kayong uminom ng tubig kasi nadadagdagan yung anghang kasi kumakalat sa bunganga. So, pwede kayong uminom ng Liben, pero dito yan sa Kuwait, wala yan sa Pinas. So, gatas, pwede. At saka kumain kayo ng tinapay na matamis pagkatapos nyo kain. So, naka-ready na ito ko kasi baka ma-over sa anghang ba. So, I will try to do it. Okay, so this is the one. Try ko guys Dapat pala, ang pagkain nito, wag mo nang anuhin, yung isa-isahin. Gulpihin muna kasi pag ina-isa-isa mo pa, parang yung anghang, kakalat ka lalo. So, bilisan ko na lang. Maanghang man talaga. Pero kaya lang naman ng power. Kita nyo guys, parang siyempre kung maanghang, nagaano talaga sa ilong. Pumapasok sa ilong yung parang, alam mo yun, yung parang, kaya nasisipon ka. Pang-4. Wala na to 3 lang yata. Kaya ko. Ang hanghang. Pero alam nyo guys, yung pinakamaanghang na sili, yung nasa Pinas, yung maliliit. Yung siling labuyo. Sobrang maliliit lang yun, pero yun ang sobrang anghang. Yung Pinas na sili. Maanghang talaga. Lunokin ko na lang. Kasi maanghang yun. Wala na ha. So, maanghang siya. Kailangan ko mag-inom ko.
hindi pa rin nawawala yung anghang sa bunganga. Kasi yung iba nga, kinakainan to ng tawag dito, ng tinapay or sugar. Pero hindi ako nakaready ng sugar eh. Pero kaya lang naman. Na ano lang yung ilong ko, parang nasipon siya. Kasi nga yung sa anghang. So guys, nakain ko na yung 3 sili. Na-accept ko na yung challenge sa sarili ko ng pagkain ng sili. So, kahit manghang, kaya ko pa rin. So, anyway guys, hanggang dito na lang magtatapos ang kunting payong kaalaman hatid ko para sa inyo. At sana tumatak sa inyong isip at tumagos sa inyong puso ang aking mga payo. So, see you again next time. Bye-bye for now.